At tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral po sa mga pag ito. Magpapatuloy po natin ang ating pinag-aralan makarang linggo. Dito po tayo natapos. Dito po tayo natapos sa nakarang linggo sa ating pag-aaral. Dito po sa ating chart na pinag-aralan po natin noong nakarang linggo, makikita natin ito yung katuparan ng pangako ng Diyos. Hindi yung po ibang sakay ng pananampalataya, lalo po yung mga Baptist, gano'n, meron silang paniniwala na yung maliligtas ay tinagda ng Diyos na maliligtas. At yung mapaparusahan ay itinagda ng Diyos na mapaparusahan. Hindi yun ang tinagda ng Diyos. Ito ang tinagda ng Diyos. Yung pagkaparaanan kung paano tayo maliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. So, alam natin ang Panginoon, natupad yung pangako ng Diyos doon sa ulo po. Yung pangako kay Abraham, yung pangako kay Moises na maglalagay siya ng isang propeta gaya niya, at yung pangako kay David na mula sa kanyang katawan ay darating ng isang magpupuno sa kanyang kaharian. So ito yung natupad ng ating Panginoon ay napako sa krus. Nung namatay ang ating Panginoon, doon sa Acts chapter 2, doon ay nagtag ang kanyang kaharian na walang iba kundi ang kanyang iglesia. At doon nagsimula na siya ay tinubos tayo sa ating mga pagkakasal sa pamagitan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung ito circle na ito yung mga tao na kay Kristo. Yung mga tao na sa iglesia, na siya rin kaharian ng Diyos, ay tinatawag na katawan, ganyan. Ito yung nilalarawan bilang katawan, na ibig sabihin lang na katulad ng katawan ng tao, siya'y sumusunod sa kanyang ulo. So, ang iglesia bilang paglalarawan bilang isang katawan, hindi naman literal na katawan. Sinasabi na tayo kailangan sumunod sa ating Panginoon na siya ulo ng iglesia. At itong katawan na ito ay ang ililigtas ng Panginoon pagdating sa kanyang papalang pagdating. Ito rin po ay tinatawag na kaharian sapagkat si Kristo ay hari. Siya ang nasusunod doon. Ang mga batas ay galing sa ating Panginoon na doon din po ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Doon sa tayo nilipat mula sa kadiliman patungo sa kanyang kaharian. Ito yung tinatawag ng iglesia sapagkat ito yung katawan o kapulungan ng lahat ng mga tinawag at tinigtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo at si Kristo yung ulo ng iglesia kanya. So yun pong napag-aralan po natin noong nakarang linggo bilang sama nila mga kapatid. So, dito po sa kaharian na sinasabi, mayroon mga grupo ng pananampalataya na naniniwala ng kaharian na hindi pa dumating. Pero maalala po natin, si Nebuchadnezzar, na hari po ng Babylon, actually, siya yung ulo ng ginto. No? Pagkatapos mo noon, yung dibdib at kamay na gawa ng pilak, yun ay isa pa sa babang kaharian na tinatawag na Medo-Persian Empire. Nagsimula mo ng 538 BC hanggang 330. Pagkatapos mo noon, yung kanyang binti at paa na gawa ng brass o tanso, yun ang Grecian Empire. Ano po? Nagsimula ng 330 BC hanggang 30 BC. At yung paa o legs na gawa ng bakal, na yung kanyang kalahating pilak at kalahating bakal, yun ang Roman Empire. BC 30 nagsimula po yun. Itong panaginip ni Nebuchadnezzar ay tumutukoy doon sa kaharian ng Diyos. Kung kailan ito may tatatag. Dito natin mapapatunayan na ang Biblia ay totoo. Kasi doon sa panalangin ni Nebuchadnezzar, yung hapong larawan na yan ay isang malaking tao. Ito'y sunod-sunod na mga kaharian, ganyan. At kung yung ating iahambing sa nakatalang kasaysayan, yan ang makikita natin.
Nauna po yung Babylonian Empire. Tapos ito yung pinalitan ng Medo-Persia. Totoo yun. Historically, yan ang makikita natin. Tapos pinalitan ng Grecian Empire. Tandaan po natin yung tigmaan ng mga Grego at mga Persian. At nakatapos yung Roman Empire. Yan ang makikita natin sa kasaysayan. So dito po sa Daniel, chapter 2, verse 44, dito natin makikita, sinasabi dito, ng isang hula na galing kay Daniel, na doon siya ikaapat na kaharian, pagkatapos siya na Nebuchadnezzar, doon itatag ng Diyos ang kanyang kaharian. Dito po sa Tagalog, nagpasinin po niyo. Kung napapasin po niyo yung pagkasali sa Tagalog, hindi masyadong malinaw yung kanyang preposition niya. At sa mga araw ng mga haring yon, ang Diyos sa langit kanya. Mali yung preposition niya. Ang Diyos na nasa langit sana. Kaya dito, ang dalawang kahulugan na makikita mo rito, yung Diyos sa langit, o yung Diyos ay magtatanong sa langit ng kaharian. So sa English, maniwala, the God of heaven. So sino magtatatag? Ang Diyos. Yung pong of heaven, pwede mo alisin yun. Dahil siya lamang ang Diyos eh. The King, kung paalisin mo yung of heaven, ganun pa rin yung kahulugan. And the days of the kings, the God will set up a kingdom. Walang pagkakaiba ng kahulugan. Dinidescribe lang po ng of heaven kung saan ang Diyos. So yun makita natin. Babalik po tayo sa Tagalog. Ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O kapangyarihan man, nito iiwan sa ibang bayan. Tingnan mo yung apat na kaharian na yan. Pag natapos yung isa, malilipat sa ibang bayan. Pero ito kanya, hindi. Walang kaharian na dating pagkatapos na kanya. Walang gano'n. Sabi dito. O kapangyarihan man, nito iiwan sa ibang bayan, dudurugin nito at wawasakin ang lahat ng mga kaharian yun, at ito'y mananatili magpakailanman. So sa ikaapat na kaharian, itatatag ng Diyos ang kanyang kaharian. At hindi ito magigiba. Ito'y mananatili magpakailanman. Ito'y hindi magigiba kanya. So yung apat na kaharian na yan, wala na yan, iba. Pero yung kaharian ng Diyos kanya ay hindi magigiba. So doon sa ikaapat na kaharian, doon itatatag ng Diyos ang kanyang kaharian. So in other words, nagsimula ang kaharian ng Diyos sa panahon ng mga Romano. Ipapasinin nyo, ang ating Panginoon, siya po isinila sa panahon ng mga Romano at sinamatay sa panahon ng mga Romano. At sina po inaguling sa panahon ng mga Romano. So ipakita ko dito ang mahalagang bagay na makikita natin sa panaginip ni Nebuchadnezzar ay doon sa ikahapat na kaharian. Ganyan. Yung Roman Empire, doon itatag ng Diyos sa kanyang kaharian. Yun po isang mahalagang bagay doon sa panahon na yun. Panahon po ng mga Romano. Itatatagan tayo kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. Ganyan. At itong pangakong kaharian, ito po ay tinupad kay Kristo kanya. Doon sa Lucas chapter 1, verse 21, doon yung pinahayag po na anghel at anghel. At tungkol sa ating Panginoon, at tungkol din po kay John the Baptist, na magigaling sa kanyang, siyempre sa kanyang tatay si Zacarias. Ito ang ating mababasa sa Luke chapter 1, verse 31. Again. At kayo maglilihi ka sa iyong sinapupunan, at magsisilang ka ng isang anak na lalaki, at tatawagin mo siya sa pangalan ng Jesus. Siya magiging takila at tatawagin anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya maghahari at sa kabayan niya Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Sa bagay po na magbahalagay paliwanag. Sabi rito, and the Lord God will give him the throne of his father David. Si David, kung naalala po natin kasaysayan, si David po ay umupo sa trono ng Diyos. Dahil yung kaharian po ng Israel
yan ay kaharian ng Diyos. At dahil ito'y kaharian ng Diyos, ang hari doon ay ang Diyos. Di ba? Kaya sa pangalawang Samuel, sa ikawalong kabanata, nag-request po ang mga Hudyo o Israelita ng isang haring tao. At ang inilagay ng Diyos ay si Haring Saul. Nung nagkasala si Saul ng pagiging lamang sa Diyos, ibinigay niya ang kaharian kay David. Ganyan. So, essentially, si David ay nakaupo sa trono ng Diyos. So, si Kristo ay upo sa trono ng kanyang amang si David, na ito'y trono ng kanyang amang Diyos. Dahil dalawang kanyang kalikasan. Sa yaman niya si David sa kanyang pagkatao. Pero siyempre, talagang kalagayan niya ay Diyos. Kaya siya tinatawag na anak ng Diyos. Ganyan. So, dito rin makikita natin, yung po paghahari, yung kaharian ay mananatili magpakailanman. Kahit sa langit. Dahil pagkatanggal sa 1 Corinthians chapter 15, ibibigay ng ating Panginoon ang kanyang kaharian sa Diyos. Ganyan. So, hindi mananatili sa langit. So, dito sa lupa, yan ang paghahari ng ating Panginoon. Ganyan. So, ito po yung natupad sa ating Panginoon. Yan ang sabi rito, siya ay maghahari sa bayan ni ako magpakilanman at ang kanyang kaharian ay walang katipusan. Ito'y mananatili magpakilanman. So, consistent po sa Daniel at sa binasa natin yan. So, kailan natupad yan? Dito natin makikita yung mga premillennialists. Marami yan, majority. Yung mga denominasyon, yung mga tinatawag na fundamentalists. Karamihan na mga yan ay premillennialist. Madala lang ang hindi. Ang Roman Catholic Church lang tayo hindi premillennialist. Pero majority lang mga tinatawag Protestant denomination, sila po yung mga premillennialist. Naniniwala sila ng kaharian na hindi pa naitatag ng Panginoon. Pero actually, naitatag na. Basahin po ninyo. Dito po sa dito sa ikalawang kabanata ng Tawa. Magmula tayo sa verse 29 hanggang verse 36. Ang nanguuna sa pagtuturo ay si Apostle Peter. Kasama ng labing isa. Mahal, ganito yung senaryo dyan. Nandun yung 12, nasa gitna si Pedro at siya nagsasalita. Imposible naman silang lahat yung nagsasalita. Di ba? Basahin natin. Mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay at inilibing. At nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. So, papatunayan natin itong si David na isang propeta. At siya'y nabuhay dahil meron siyang libingan kanya. Yawag sa isang propeta at nalalaman niyang nangakong Diyos sa kanya na isa sa kanyang mga inapo ay lululok niya sa kanyang trono. Kaya mahalaga doon sa Matthew chapter 1, sinasabi ito ang kalat ng saling lahi ni Kristo na anak ni David at ni Abraham ganyan. Dahil may pangakong Diyos tungkol sa magagaling kay Abraham at kay David. Ito sinasabi dito. Yamang sa isang propeta at nalalaman niya ng nangakong Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga inapo ay lululok niya sa kanyang trono. Yaman nakita niya ito bago pa mangyari. Nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades. Diyan kanyang mga katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Kaya yamang ipinaragalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito na parang nakikita at narinig ninyo. Sapagkat hindi siya umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin ang nagsabi. Dito rin natin makikita na may dalawang Panginoon. Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tungtuan ng inyong mga paa. Kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sangabayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos ng Panginoon Kristo, itong si Jesus na ipinako sa krus. So dito natin makikita, doon sa Acts chapter 2 nagsimula ang kaharian
Dahil ang ating Panginoon po ay lumuklok sa kanang kamay ng Diyos. Ganyan. Siya po sa kapangyarihan ng Diyos. Tulad ng ipinagamo ng Diyos kay Haring David. Kaya dito po sa Acts chapter 1, verse 10 to 11, ito ating mababasa. Samantalang titig siya sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalang lalaki tumayo sa tabi niya na may puting damit. Nagsasabi, kayong mga lalaki taga Galilea, bakit kayo nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus, na tinila sa langit mula sa inyo, ay dati nagkaya na inyo nakikitang pagpunta niya sa langit, kanya. So itong si Apostle Peter, pinahayag niya ang pamamahala ng Panginoon pagkatapos ang Panginoon po umakyat sa langit. So doon niya sinabi doon sa chapter 2, na ang kahari nagsimula, ang ating Panginoon nagsimula maghari sa araw ng Pentecost. At doon nagsimula yung kanyang kaharian. Siya lumuklok siya sa trono ni David. At kung siya ay nakaluklok sa trono ni David na isang hari, ang ating Panginoon po ay hari. Kasi hindi po na sa kasaysayan. May isang hari na pinakahuling hari na naghari sa Jerusalem. This po si Jeconiah. O tinatala Kunaya minsan. Siya yung pinakahuling lumukulok sa trono sa Jerusalem. Dahil sila dinala sa kaharian ng Babylon. Mula yung trono ni David ay walang nakaupo. Yun ang sinasabi sa Amos, kanya. Na itatatag niya muli yung nasirang tabernakulo ni David. At yun nagsimula sa chapter 2. Na muli, meron ng isang haring nakaupo sa trono ni David. Kanya. So yun nagsimula po sa araw ng Pentecost. Yun ang pagsisimula po ng kaharian. So itong kaharian, ito po spiritual. Hindi ito physical na kaharian. Pag ito'y physical na kaharian, meron po sa physical na sinasakupan. Tulad ni Haring King Charles sa England o United Kingdom. Ang sinasakupan po niya United Kingdom. Yan na doon sa hari. Pero hindi spiritual ang physical ang kaharian ng Panginoon. Wala siyang physical territory. Sapagkat ito isang spiritual na kaharian. At siya po yung nag-ahari sa langit, hindi sa lupa. So ang ating hari ay nasa langit. Wala tayong nakikita nakahupong hari sa lupa. Wala rin siyang kapalit. Tingnan ninyo, sa Ephesians chapter 1, nasaan ang Panginoon nang isulat ito? Wala siya sa lupa, siya nasa langit. Pero bagamat siya po yung nasa langit, siya nag-ahari sa iglesia o sa kanyang kaharian. Di ba? Sayin natin. Kanyang sinagawa ito kay Kristo ng kanyang muling buhay siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. At higit na mataas kaysa sa lahat ng pamunuan, kapamahalahan, kapangyarihan at pag-ahari at sa bawat pangalang na pinangalanan, hindi lamang sa panahon ito, kundi maging sa darating na panahon, ganyan. At kanyang nilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa sa mulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na sa katawan niya at kapuspusan niya na pumupuspos na lahat sa lahat. Pero maliwanag po sa Biblia na ang iglesia sabi ng kaharian. So wala siya sa lupa, siya nasa langit. Siya nag-ahari mula sa langit. Ganyan. Hindi katulad ng ibang mga relihiyon na meron silang pinuno na nasa lupa. Yun yung ating Panginoon po nasa langit. At kung siya po'y tanungin ni Pontius Pilate, kung kay bahari ka niya, sabi ng Panginoon, sa layo nung ito, ako'y pinanganak kanya. So, pinanganak ang Panginoon para siya maghari. Pero pasilin natin ang description sa kanyang kaharian. Sa John chapter 18, 36 hanggang 38. So, bukod si Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa sanglibutan ito. So, hindi siya physical na kaharian. Sabi ng Panginoon, kung ang kaharian ko ay mula sa sanglibutan ito, ang aking mga tauhan ay makikipaglaban sana upang ako'y wag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ang aking kaharian hindi mula rin pa kanya. Ang Panginoon po ay isang hari sa spiritual na larangan. Kung siya po ay physical na hari, sino mang hari ay mayroong mga sundalo.
Sapagkat ang mga sundalo yun ang nagbibigay ng kapangyarihan sa hari. Di ba? Pero wala akong sundalo, sabi ng Panginoon. Sinabi sa kanya ni Pilato, kung kayo'y hari. Sabugot si Jesus, ikaw ang nagsabi na ako'y hari. Aking ipinanganak dahil dito, at dahil dito ipaborito ko sa libutan, upang magpatutuo sa katotohanan ng bawat isang panig sa katotohanan na nakikinig sa aking tinig. Dito sa Lucas chapter 17, ang isang physical na kaharian, makikita mo kanyang simula. Ay ang simula ng isang kaharian ay sa pamagitan ng pagpapatong ng corona sa isang hari. Noong recently, si King Charles ay naging hari, di ba? Nakita natin yung celebration niya, di ba? Pero sila ginawa, nakita natin. Pinatungan ng corona si King Charles para maging hari ng United Kingdom, di ba? Dito po sa Luke chapter 17, so nakikita mo siya naging hari. Dito sa kaharian ng Panginoon, di mo makikita rin. Basahin natin. Palibhas tinanong si Jesus ng mga Fariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Pag dumating ang kaharian ng tao, makikita mo yun. Merong ceremony ng pagpapagputong o pagpapagputong ng corona sa isang hari. At yun ang magsisimula ng kanyang kaharian. Pero sabi niya rito, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating sa mga may palatandaan, makikita kanya. So walang palatandaan, hindi mo makikita kanya. At di rin nila sasabihin, tignan ninyo, narito o naroon, sapagkat pasdan ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. So katanungan po mga kapatid, na pwede natin ilagay. Sa araw ng Pentecost, na doon nagsimula ang kaharian, alam ba ng mga Romano, alam ba ng mga Hudyo kung ano nangyayari doon? Hindi nila alam. So sino lang ang nakakaalam sa mga nangyayari doon? Yung mga may pananampalataya. Yung mga Kristiyano. Yung mga hindi Kristiyano, hindi nila alam kung ano yun. Magtataka sila, ano ba yan? Para meron tayo sa party na tayo lang nakakaalam kung anong party yun. So yung nasa labas, ano ginagawa nila? May party, anong party? Hindi nila alam. Tayo lang nakakaalam. So yun ang sinasabi ng Panginoon. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Sino yung inyo? Yung mga sumasampalataya sa Kanya. So ito'y spiritual na kaharian. So yun makikita natin. Yun ang karakteristik ng kaharian ng ating Panginoon. Nung siya nabubuhay, sinabi niya, malapit tayong kaharian. So ito po mga bagay na pinagtataka natin sa ibang mga nagtuturo. Paano nangyari na ang kaharian ay hindi pa dumating? Samantalang nung mangaral si John the Baptist, siya una, sinundan ng ating Panginoon, sinabi nila, malapit ang kaharian. Either na sinuwaring ang Panginoon at si John the Baptist. Tingnan basahin po natin. Pagkatapos matakip si Juan, at alam po natin, later on, siya yung namatay, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinapangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Na sinasabi na ganap ng panahon at malapit ang kaharian ng Diyos. Kaya magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ano sabi niya rito? Malapit na ang kaharian ng Diyos. So, nung nabubuhay ang Panginoon, sabi niya, malapit na ang kaharian ng Diyos. Ayan. Paano nangyari? More than 2,000 years later, wala pa yung kaharian. So, hindi na pwede sabihin mo na malapit ang kaharian after 2,000 years, wala pa. Hindi ba? Nilitaw niya, sinuwaling ang Panginoon. At hindi siya Diyos. Dahil ang sinasabi ng Diyos ay matutupad. Tulad sinabi sa Isaiah chapter 55, na katulad daw po ng ulan at niebe na mababag sa lupa at tinutubigan ng mga halaman at tumutubo kanya. Ganon din kanya kay salita. Hindi ito babalik sa akin kanya, hindi tinupad ang layunin kanya. Eh, hindi siya Diyos, gano'n, di ba? Pero makikita natin. Ito ang makikita natin sinabi ng Panginoon. Yung kanyang kaharian ay darating na may kapangyarihan. Hindi kapangyarihan ng tao, isang klaseng kapangyarihan. Basahin natin. Sinabi niya sa kanila, sino yung kanila? Yung kanyang mga alagad. In other words, buhay pa ang mga alagad
at least ilan sa kanila, maliban kay Judas Iscariote, ay buhay. At makikita nila yung pagdating ng kaharian. Basahin po natin. Sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan na nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan. Iyon niya. Yung mga ilan doon nakausap ng Panginoon, hindi sila mamamatay. Hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating ng may kapangyarihan. So, sino yung mga ilan sa kanya kanya? Yung kanya mga lagat. So, buhay pa yung kanya mga lagat, ilan sa kanila, at darating ang kaharian na may kapangyarihan. Kanya. At ang kapangyarihan na yun ay tumating sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ito po sa Acts chapter 1, verse 8. Basahin natin. At later, mababasa natin, ito yung natupad sa Acts chapter 2. Basahin natin. Samantalang, hindi Lucas ito nandang. Lucas yun nakita ko. Sabi rin, darating sa inyo ang kapangyarihan pagdating kanya ng Espiritu Santo kanya. So, yung sabi po ng mismo ng ating Panginoon sa Acts chapter 1. So, natupad na po yun. Kung makikita natin. Ginagayat po ito ng masaksi para sa kanila eh. But fortunately, hindi sila ito. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pag pabasa nyo ng Espiritu Santo at kayo magiging masaksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauling kadulo-dulo bahagi ng lupa. So, ibig sabihin, tatanggap kayo ng kapangyarihan sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pag dumating ng Espiritu Santo na may taglay na kapangyarihan, doon darating ang kaharian. Dito sa chapter 2, verse 1. Sila na bautismohan ng Espiritu Santo. At tumanggap siya ng kapangyarihan galing sa Espiritu Santo. Basahin natin. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So ito yung pagkakataon na yung mga apostol na 11 ay mangingisda at ang isa ay tax collector na alam lang nilang wika ay Hebreo ay nagsasalita ng iba't ibang lingwahe. Hindi ito natural na kapangyarihan. Yun yung kapangyarihan binigay sa kanila ng Espiritu Santo. So yung kapangyarihan dumating sa Acts chapter 2. Tulad po ng sinasabi ng Panginoon. So obviously, at kaharian dumating sa Acts chapter 2. So, dito pong binasa po na sa Galatians chapter 3, 26 to verse 27, yung nasumampalataya at nabautismohan, pag kayo nabautismohan kay Kristo, ay binis mo si Kristo. So, kayo na kay Kristo, hindi ba? Yung mga na kay Kristo ay nasa kanyang katawan. Inugalan po yun. Sila ay nasa kanyang iglesia at sila ay nasa kanyang kaharian. Dahil itong tatlong salitang ito, bawat iba-iba yung kahulugan. Iba yung kahulugan ng katawan, iba yung kahulugan ng iglesia, iba yung kahulugan ng kaharian. Sila ay tumutukoy lamang sa pare-parehong grupo ng mga tao. Nagpapakita lang ng relasyon sa mga salitang yan. They're tumutukoy sa pare-parehong mga tao. So yung body, church at kingdom, ito yung nagpalarawan ng iba't ibang relationship. Pag sinabing katawan, sa ating Panginoon, di ba? Pag sinabing iglesia, yung kapulungan ng mga tinawag sa pamagitan ng Ebanghelyo. Pag sinabing kaharian, dahil tayo pinag-ahari ng ating Panginoon. Pero ito tumutukoy lamang sa pare-parehong grupo ng mga tao. Doon po sa bilang katawan, si Kristo ang ulo ng katawan. So ito po yung napakasimpleng paglalarawan, di ba? Kung ikaw'y tao na may ulo at may katawan, maintindihan mo yan. Na ating katawan ay sumusunod sa ating ulo. Ibig sabihin, ang ating ulo ang kumukontrol sa ating katawan. So makikita natin, bilang katawan, si Kristo ang ating ulo. Literally, ulo. Katulad siya kumukontrol sa ating, ibig sabihin, ay tayo sumusunod sa Kanya. Katulad ng katawan, sumusunod to sa utak. Kung sasabihin ng utak sa katawan, yan ang gagawin ng katawan. Dito po sa Colossians 1:18, sayo natin. Ito po ang ating mababasa. Siya ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay,
upang siya maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. So, siya ang ulo ng katawan. So, sa 1 Corinthians chapter 12, ito po yung napakahabang bahagi ng 12 kabanata na pinapatukulan lamang ang iglesia ay parang katawan. Ganyan. Parang katawan. Walang pinagkaiba sa katawan. Iba-ibang bahagi, iba-ibang bahagi. Pero kabilang lang tayo sa isang katawan. Basahin po natin. Sapagkat ang katawan ay hindi isang bahagi, kundi marami. Wala tayong nakikitang tao ulo lang. Wala namang gano'n. O isang tao na kamay lang. Wala eh. Ang tao may ulo, may katawan, may ulo, may kamay, may katawan, may paa. At iba-ibang bahagi ng kanyang katawan. Ito sinasabi ni Apostol Paul. Kung sasabihin ng paa sapagkat hindi mo sa kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi siya kadahilanan ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tainga sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan, hindi siya kadahilanan ito, ay dito bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mga mata, saan naroon ang pandinig? Kung lahat ay pandinig, saan naroon ang pangamoy? Ganyan. So, ito yung binubuo ng iba't ibang bahagi ang ating katawan. So, ganun din sa iglesia kanya. Iba-ibang bahagi ng iglesia, pero kabilang lang tayo sa isang iglesia at lahat tayo sumusunod sa ating Panginoon. At tayo po'y niligtas sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Basahin natin sa Efeso, chapter 1, verse 7. Sa kanina, mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran sa ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng dugo tayo tinubos sa ating mga kasalanan. Ganon din po sa 22, verse 23 ng Efeso, binasa na natin kanina, di ba? Según ang lahat ng mga bagay sa iglesia at sa pupuspos ng lahat ng pupuspos sa lahat ng mga bagay. So yun ang katawan. So makikita rin po natin, sinasabi, tayo po'y bahagi ng iglesia. Ang lahat ng mga naligtas ay dinagdag sa kanyang iglesia. Dahil yun ang ibig sabihin, no? Ang iglesia ay binubuo ng mga taong tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo at sila niligtas. Kung tayo po'y sinasabing ligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo at tayo tunay na sumpalataya kung tayo na bautismuhan, tayo dinaragdag ng Panginoon sa kanyang iglesia. And the Lord God, sa English, added to the church, daily those who were being saved. Ganyan. Sa Tagalog, at ang Panginoong Diyos ay dinagdag ang lahat na maniligtas sa kanila. Yung kanila, yun ang iglesia. Yun ay grupo. So, ito grupo ng tinawag ng Ebanghelyo at sila ay naligtas. Yun ang ibig sabihin ng iglesia. Doon sa 1 Peter chapter 2, verse 9, yun po yung ginagamit tayo sa Tagalog na iglesia ay katunog ng iglesia. Hindi na sinalin eh. Dilipat lang sa wikang Tagalog, yung salitang iglesia. So, hindi natin alam anong kahulugan na. Ito mga talatang ito nagbibigay sa atin ng kahulugan ng salitang iyon. Sa 1 Peter chapter 2, verse 9, tignan niyo, may sinasabi nitong tinawag. Saan tayo tinawag? Mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So, na iglesia. Ito yung kapulungan ng lahat ng mga tinawag mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ngunit kayo isang lahing pinili, isang mahalikang pagkapari, sa tagulang Tagalog, isang pagkasacerdote, isang bansang banal, isang bayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa. Yan ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So, iglesia. Ito yung kapulungan ng lahat ng mga tinawag mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yun ay isang kapulungan. At ngayon po, makikita rin natin, tayo po'y tinatawag na kaharian. Sapagkat tayo mamamayan. Tayo mamamayan ng langit. Di ba? Anong klaseng pamahalaan meron tayo? Tayo may demokrasya, na bawat isa ay may karapatan na magsalita ng kanyang kalooban. At tayo may karapatan kung ano ang ating sariling batas. Hindi.
Ito isang kaharian. Yung po mga kaharian, mula pa noong unang panahon, hanggang sa pinalitan nila ang essence ng kaharian. Ang talagang kaharian, ang ibig sabihin, ay naghahari ay isang hari. Ang lahat ng utos ay galing lamang sa hari yun. Yun ang kaharian. Later on, nung nagbago na yung kaisipan ng mga tao, hindi na ganoon naman kaharian. Hindi na sila absolute monarchy. Halimbawa, sa United Kingdom, yung hari doon, wala silang pangarihan. Ang may kapangyarihan sa pagpapalakad ng bansa ngayon ay nasa Prime Minister ng United Kingdom. Hindi siya hari. Naging figurehead na lang sila. Pero noong unang panahon, ang kaharian ay, ang hari ng isang kaharian, ang nasusunod. At hindi yung mga tao, yung hari. So dito sa Revelation 17 verse 14, ang ating Panginoon ay bilang hari. Siya'y hari na mga hari. So ito po isang, alam po niyo ito epekto ng yung mga ibang tao na sinasakan nila kailang kaisipan. Yung mga premillennialism, born again, charismatic, Pentecostal, Baptist, etc. Sinasakan nila kailang kaisipan. Sabi nila, wala pang kaharian. Paano naging hari ang Panginoon kung wala siyang kaharian? Dito sa Revelation 17 verse 14, makikipagdigma ang mga ito laban sa kordero na niya. Kailan ba naisulat ito? Hindi sa panahon natin, kundi nung unang panahon. Noong 9680s naisulat ito. Noong 9680, ang ating Panginoon nahari na. Sayin natin. Magkikipagdigma ang mga ito laban sa kordero. At sila'y dadaigin ng kordero. Bakit? Sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon. Siya'y Panginoon, siya na susunod. At kahari ng mga hari, ganoon din. Yung sinasabi nito. At ang mga kasawa niya ay mga tinawag, mga hinirang ng tapat. So ito yung ating Panginoon. Tinawag kordero na niya. Yan ang ating Panginoon. Pero siya hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Dito sa Colossians, chapter 1, verse 13. Sa larangan po ng relihiyon at sa larangan ng politika, pare-pareho ang kaisipan ng mga tao dyan. Bakit? Wala silang common sense. Tinatalo ng common sense ng ibang mga bagay. Sa mga politiko, tinatalo ng pera. Sa ibang mga reliyon, tinatalo ng pagnanasa nila maitayo sa kanilang katwiran. Dito po sa Colossians 1:13, verse 14, basahin natin. Iniligtas siya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ang katanungan, paano kayo lilipat sa isang bagay na wala? Noong pa 60-80 na isulat ito eh. Wala bang kaharian? Kanila, o sige, walang kaharian. Saan sila nilipat? Sa kaharian na wala pa. Past tense na yun mga puti. Tapos na. So, nailipat na sila. Saan? Sa kaharian. So, may kaharian. Di ba? Kumusta siya lang? Bakit hindi lang maintindihan? Verse 15. Siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Siya larawan ng Diyos. Pag nakita mo siya, nakita mo na ng Diyos. Ibig sabihin, tayo po'y iligtas at tinamo sa pamagitan ng kanyang dugo. This is Revelation 1:5-6. Doon po sa New King James, kanya, washed by His own blood. Kanya. Dito po sa Tagalog, yung ginagamit natin. At mula kay Jesucristo, na siyang saksing tapat. Saksing tapat sapagkat lahat ng sinabi niya ay totoo, lalo sa Diyos. Mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Doon umibig sa atin at nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. So mga tuwid, tayo ay pinalaya sa kanyang sa pamagitan ng kanyang dugo. So siya isang hari. Lahat ng tinubos niya sa kanyang dugo ay nasa kanyang kaharian. Yung makikita natin.
Dito po sa Revelation chapter 5, 9 to 10. Ito po ang ating mababasa. Ito mga sahin po natin. At sila'y nag-aawit na ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw'y karapat-dapat na kumuha sa aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw'y namatay at sa pamagitan ng iyong dugo ay pinili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Sila inyong ginawang isang kaharian at mga pari para sa aming Diyos at sila'y maghahari sa ibabaw ng lupa. So, tayo po isang kaharian at ang hari po natin ay ang ating Panginoon. So, tingnan ninyo, ito napakarami nito. Ito ang characteristic ng Iglesia ng Panginoon. Mainit na kanyang organization o kayusan ng pamamahala, ang kanyang pangalan, bilang kapulungan, bilang mga kaanib. Tayo po ay mayroong pinaniniwalaan, o creed, at meron tayo rule of faith and practice, at may gawain. Doon po sa organization, makikita natin, pag kayo pumunta nagbukas kayo ng sa almanac, di ba, Reader's Digest almanac, nadutuon niyo lahat ng denomination. Makikita niyo, headquarters, kanya. Halimbawa, may isang, yung Roman Catholic Church, Vatican, ganyan. Yan makikita natin. So, meron silang headquarters, meron silang centralized na organisasyon. Pero sa iglesia, wala. Ang kayusan na iglesia ay congregational. Kasi wala tayong central, katulad ng Iglesia de Cristo sa Diliman, doon lahat ng kapangyarihan ay nanggagaling doon. Wala tayong gano'n. Ang organisasyon po ay congregational. Ganyan. Meron tayong tinatawag na elders. Kung magtatanong kayo, bakit wala pa tayong elders? Dahil din automatic yun. Kailangan may mga katangian yung mga tao yun na isa pananaksyon ng tao. Dito muna tayo sa organisasyon po. Dito tayo magtatapos. Dito Titus chapter 1 verse 5. Iniwan po ni Pablo si Tito sa Creta para mag-alal ng mga matatanda sa bawat bayan. Sayin natin. Dahil dito iniwan kita sa Creta upang isaayos po ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na kaya nang ipinagbilin ko sa iyo. By necessary inference, sa isla po ng Creta, sa bawat bayan ay may kongregasyon. May isang kongregasyon. So, ikay maglalagay ng mga matanda sa bawat bayan. To Acts chapter 14 verse 23, sa paglalakabay po ni Pablo, ni Barnabas, sila naglagay ng matatanda sa bawat iglesia. So, ganun din nagkahulugan ng Titus chapter 1 verse 5. Sa 1 Peter chapter 5, sinasabi, meron silang pamamahala. Saan ang pamamahala nila? Kung saan sila ginawang matanda. So, kung saan ang iglesia o kongregasyon, ginawa silang matanda. Yun ang makikita natin. Ito, basahin po natin. Ngayon, bilang kapwa matanda, so si Apostle Peter ay isang elder. Kapwa matanda. Hindi pinag-uusapan rin matanda sa edad. Hindi. Ito yung matanda na nilalagay sa iglesia. Si Pedro po ay matanda sa isang elder. So, may asawa siya. Dahil isang qualification na matanda na iniaral sa iglesia, kinakailangan may asawa. So, patay Roman Catholic Church yan. Pero bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo, at bilang kabahagi sa kalalatiang iahayag, ipinakikiusap ko sa mga matatanda sa kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa na maglilingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan kundi bukal sa loob ayon sa kalooban ng Diyos, na hindi dahil sa mahalin na pakinabang kundi maisigasan. O sa kawan o kongregasyon, makita sa chapter 20 verse 28, di ba? Kaya yan ang pangalagaan. Doon sa 1 Timothy chapter 3, 1 to 7, yan ang qualifications. Hindi na po natin yung paliliwanag. Mabasahin na lang natin. Tapat ang salita, kung sino man
Magagad na maging obispo, na ibig sabihin ay tagapangasiwa, yun ang dapat salin dun eh. Sino nais ng mabuting gawain? Kailangan ng obispo ay walang kapintasan, kasi wala tayong masasabing masama laban sa kanya. Asawa lang isang babae, wala, may asawa. Mapagpigil, matino ang pag-iisip, kagalang-galang, mapagpatuloy ng panauhin, mahusay magturo, hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, hindi mahinahon, hindi palaway, hindi maibig sa lapi. Dapat ipinamamahalahan ng mabuti ang kanyang sariling sambahayan, sinusupil ang kanyang mga anak na may lubos na paggalang. Sapagkat kung sino man hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paano niya pangalagaan ang Iglesia ng Diyos? Hindi isang bagong ikaya, baka siya magpalabag, mahulog sa kahatulan ng Diablo. Bukod dito, dapat din naman siya magkaroon ng mabuting pagtotoo mula sa nasa labas, baka siya mahulog sa kahiyan at bitag ng Diablo. Ilang qualification. Meron din po tinatag ng mga diakono kanya. Ito yung mga special na lingkod ng Iglesia na tumutulong sa gawain ng mga elders. Yung sa gawa, chapter 6:1-6, nagkaroon po ng suliranin sa pamamahagi sa mababaeng balo sa pagitan ng mga Hebreyo at mga Grek-Hudyo. Tandaan natin yung Iglesia sa Jerusalem, binubuo ito ng mga Hudyo na taga-Israel at mga Hudyo na taga-ibang bayan. Mapapaisip po natin, sa namang grupo ng mga tao, kay Kristiyano ay hindi. Meron silang kanya-kanyang grupo. Nung nagkaroon sila ng kanya-kanyang grupo, yung mga grupo ng mga babaeng bao na mga Hebreyo at babaeng bao na Grek-Hudyo, kanya. So, anong ginawa ng mga apostol? Humili kayo ng 7 tao, kanya. Sila mga nasiwa sa gawain ng pamamahagi. So, ito isang halimbawa ng mga gawain ng diakono. Magtuloy po na sa chapter 3 ng Timoteo, mula po sa 8 hanggang 13. Ito yung qualification sa mga diakono. Alas pareho sa mga obispo, maliban lang dito, wala sinasabi, marunong magturo kanyo. Ganyan din naman ang mga diakono o lingkod, servants, ay dapat na maging kagalang-galang, hindi dalawang dila, hindi nalululong sa maraming alak, hindi mga sakim sa masasamang pagkakitaan, na iniingatan ng hiwaga ng pananampalataya na may mali sa buti. Ang mga ito rin naman ay subukin muna. At kung mapatunay walang kapintasan, hayaan sila maglingkod bilang mga diakono. Gayun din naman ang mga babae, ito yung problema ng salita Grego. Yung salitang babae, kunin, pwedeng babae lang o pwedeng asawa. Sa ibang mga salin, ang salita ginamit dito, ang kailangang mga asawa kanya. Kasi wala siyang kahulugan kung hindi gano'n. Bakit may babae ito? Ay pinag-uusapan diakono. Ngayon din naman ang mga babae o kailangang mga asawa ay dapat maging kagalang-galang, hindi mapanilang puri, kundi mapapapigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Tapos babalik sa diakono. Ang mga diakono ay dapat na may tig-isang asawa lamang at pinamamahalang mabuti kailang mga anak at ang kailang sariling sangbahayan. Sapagkat ang mga nakapagilingkod ng mabuti bilang mga diakono ay nagtatawa para sa kailang sarili ng isang mabuting katayuan at ng malaking pagtitiwala sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Anong pagkakaiba? Number 1, yung edad. Yun matanda, ito hindi mo na sinabi. Pangalawa, hindi sila sinabing kailangan magturo. At siyempre, may mga kaanib. Yung mga unang nabautismohan, sabi rito, ay naidagdag sa kanila. Yung pagkakataon ng chapter 2, pambihira yun. Dahil kasi kauna-unang kapulungan ng local church. So, local church at the same time, universal church. Doon lang nangyari yun. So, sila na nabilang sa iglesia na nasa Jerusalem. Ilatan na bautismo. At sumunod si Pablo sa mga taga-Korinto, binanggit niya ang mga nakaalim sa iglesia ng Diyos. Kanya. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus na mga tinawag na banal. Alam po niyo yung salitang banal, ibig siya hiwalay. Na ginawang hiwalay o inihiwalay ng Panginoon, tinatawag na hiwalay. Kanya. Tayo inihiwalay ng Diyos mula sa kasalanan at sa kalibutan. Ano ibig sabihin nun?
Kasama ng lahat ng bawat lugar na tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon Kristo sa kanila at ating Panginoon. So yun ang organisasyon ng Iglesia. Tayo po ay congregational. Ang ibig sabihin, mayroong kongregasyon na malapit sa atin. Kung ano ang ginagawa nila, kung ano sa kanilang pagsamba, kung ano ang gusto nilang gawin, naayon sa kalooban ng Diyos, wala tayong pakialam sa kanila. Ang pinakikilama lang natin ay ang kongregasyon na ito. So walang centralized. Walang headquarters ng mga tunay na mga churches ng ating Panginoon. So ito po ang ating katapusan muna ng ating pag-aaral. Pagpapatuloy po natin sa susunod na linggo. Actually, yung mismong chart na yan, isang oras sa pag-aaral na yan, mga kapatid. Mga habang pag-aaral. So maraming salamat.